Mulya na mismo ang nagpatunay na isa kang aso, isa kang bulldog, isa kang pitbull. Dapat matakot sa'yo ang lahat. Hindi ka nakakatakot, sir. Maniwala ka, hindi ka nakakatakot. Maaring nakakatakot ka dahil sa kapangyarihan mo, dahil alam ng mga tao na mapang-abuso ka. Alam din ito ni Rimulya yun. Pero ikaw, nakakatakot lang yung mukha mo. Pero harap-harapan, hindi naman kami natatakot sa'yo. Pero ang sinasabi dito ni Rimulya, everyone should be afraid. Bakit? Hindi ka naman nakakatakot as a person. Everyone should be afraid of you because meron ka ng masamang ugali, meron ka pang kapangyarihan. Ano yun? Napakasamang recipe nun pag pinagsama mo yung dalawa na yun. Pangit na ugali, demonyo, lagyan mo ng kapangyarihan, gawin mong legal. Yun ang nakakatakot. Pero ikaw as a person, hindi ka nakakatakot. Strip mo lahat ng ano mo. I-strip mo lahat ng mga meron ka ngayon. You're just a normal person. Kapag nilagyan mo yung isang leader ng gang sa Bilibid, nilagyan mo ng damit ng pulis, wala na silang pinagkaiba ni Torre. Ang pagkakaiba na lang ni General Torre doon sa mga nasa Bilibid, sila na ordinary yung suot. Si Torre, may mga bitu-bituin dito. Yun lang yung diferensya. But if you remove yung uniform, si General Torre is no different than yung mga kriminal dun sa Bilibid. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Yun. Marcos Bangag. Ayan, magandang hapon mga Banateros worldwide at lahat ng mga kababayan natin na nanonood sa buong mundo. Ayan, kamusta naman ang buhay-buhay? Mga bossing, ngayon po ay ano araw na ba? Ayan na. Party na, party. Another day, another kwentuhan session with yours truly, Boss D. Ang walang kakwenta-kwentang vlogger sa balat ng YouTube, Facebook at TikTok. Ayan, at syempre, magkamustahan muna tayo. Ayan, kamusta naman po ang inyong mga buhay-buhay? Na-miss nyo ba ako? Hindi nyo makasi hindi nyo makasi sinishare yung mga video ko. Hindi nyo naman pinapanood at saka nilalike. Tapos may mga nanonood pa, hindi pa nakasubscribe. Oy, bago kayo bago kayo mag-comment dyan, siguraduhin nyo mag-subscribe naman kayo. Subscribe na. Subscribe kayo, importante yun. Kailangan nakasubscribe kayo sa ating channel. Meron tayong dalawang YouTube channel actually. Yung isa, Boss Dada Official, itong Boss Dada TV. Kasi baka gurgurin nito, may lilipatan tayo. Kaya follow din kayo, subscribe kayo sa isang channel. Ga-upload ako mga videos doon. Pero dito, itong ating main channel, marami ako nakikitang nanonood dyan na hindi pa. Marami ako nakikitang nanonood dyan na hindi pa nakasubscribe, kaya subscribe na kayo. Ako kasi pinapalagay ko sa balat ko yung mga importante sa akin. Katulad niya, ito, nakita niyo to, si Heisenberg. Si Heisenberg, ayan, yung sa isa kong paboritong yan. Isa kong paboritong series, yung Breaking Bad. Grabe yan. Hindi, grabe talaga yan. Yung Breaking Bad na yan, yung series na yan. Talagang isa yan sa influence ko. Maganda yung maganda yung istorya niyan. Very realistic.
Kasi yung ano na yan, yung series na yan, kwento ko lang yung series na yan, nabuhay yan. Noong kasagsagan ng mga hinanatan ng konti ito para magkaintindihan tayo. Noong kasagsagan ng mga series ng mga vampira, mga pogi, mga gwapong, mga bida, nagkaroon ng isang pilot episode itong isang series na nag-experiment sila. Kumuha sila ng matandang ginawa nilang bida at saka isang batang hindi kilala. Yung batang-bata pero jologs ika nga. Mga jologs yung cast characters. Isang supposedly it was a short series. Pero yung pilot episode nila sumabog sa buong Amerika and sa Ace, mga bossing. Yung isang site yan before na mga American series na hindi pa pumuputok sa takilya. Nag-number 1 na yung nag-number 1 yung kanilang pilot episode. And the rest is history. The rest is history. Itong series na to ay nagkamal ng napakaraming mga Emmy Awards. Ayan, kasi 'di ba sa Oscars, yan yung Oscar Awards, 'di ba? Yan sa mga pelikula, parang dito famous. Tapos meron sila yung mga yung mga ba yan? Kapag AMA, 'di ba? Pagka sa music naman 'yan. Sa mga TV shows naman, Emmys. So ang ranking of all time to mga bossing, of all time, ang ranking ng mga pinaka malulupit na series ever, nasa top 5 itong Breaking Bad. Actually, nasa top 3. If I'm not mistaken, nandiyan dyan ang Game of Thrones, nandiyan dyan ang ito Breaking Bad, at saka hindi ko nakalimutan ko na yung iba. Pero kasama yan yung Friends, Big Bang Theory, kumbaga yung popularity. Grabe ang popularity nito at 97%. Dito sumikat si Bryan Cranston. So very realistic kasi umusbong siya nung mga panahon na ang mga series is about mga vampires, about mga yung True Blood, yung mga ganyan. Tas yung mga CSI, ganyan yun eh. Mga CSI New York, lahat nagkaroon ng CSI, di ba? Biglang lumabas itong series na ito, and it is very realistic at nangyayari talaga sa totoong buhay. This is about the drug trade in the US and the border of Mexico. Sa Albuquerque. Isang malayong malayong lugar diyan sa America, border ng Mexico. Tapos diyan talaga yung mga kartel. So doon talaga, as in yung totoong nangyayari. Para ka talagang, alam mo yun, pag nanonood ka, it's really happening. And ang dami-dami mong matututunan dito. The story is about yung a science teacher, a chemistry teacher turned bad, kaya nga Breaking Bad. From sobrang lampa na mabait, na mataas ang pride, na isang super duper galing na chemist, into pasama siya ng pasama ng hindi niya alam at hindi niya natatanggap na ganun siya kasama. And dito mo talaga makikita yung katotohanan sa buhay ng tao na ang pera at kapangyarihan grabing mangkurap ng utak ng mga tao. Dito sa Pilipinas, ganyan din mga bossing. Na yung kapangyarihan at pera kapag pumasok sa yung bumbunan, talaga naman na napakalaki ng magiging pagbabago mo at hindi mo alam na nagbabago ka, hindi mo alam na masama ka na, hindi mo alam na demonyo ka na,
Hindi mo alam na satanas ka na. Hindi mo alam na sukdulan na pala yung kahayupan mo. Dahil sa kapangyarihan at pera, nalulung tayo. Na nagsisimula ang greed ng isang tao sa maliit lang. Gusto ko lang mapag-aral yung mga anak ko. Papasok ako sa ganitong gawain dahil gusto ko lang maitaguyod ang pamilya ko. Meron kang ganong rason. Tapos kapag nakuha mo na yon at may mas malalaking opportunity pang kaakibat noong kahayupan mo. Alam mo, na-discover mo yung isang kahayupan. Kumita ka dun. Tapos medyo nagkaroon ka ng kapangyarihan dahil dun. Lalagyan mo ng justification yun. Sabihin mo, i-justify ko tong ang justification ng ginagawa. Hindi ko tong ginagawa dahil masama akong tao. Ginagawa ko ito dahil gusto kong taguyod ang pamilya ko. So naitataguyod mo na yung pamilya mo. May nakuha ka na, enough na yung pera na yun. Maghahanap ka na naman ng bagong justification. Kasi nga, hindi mo alam, unti-unti, nakukorrupt ka na. Na yung dating maliit lang naman na pangarap mo dahil sa money is the root of all evil. Dahil ang kapangyarihan ay intoxicating or addicting ang kapangyarihan. Magbabago ngayon yung pananaw mo sa buhay. Dating ganito lang kaliit, yung gusto mong makuha, palaki na ng palaki. At habang lumalaki ng lumalaki yun, dumadami ng dumadami yung kasalanan mo. Tapos dumadami ng dumadami yung naaabuso mo. Dumadami ng dumadami yung nagiging biktima mo. Dahil hindi ka nahuhuli. Dahil nga you have the money and the power, you can influence other people. Ay, ka na, hindi mo alam, kaparehas mo na si Satanas. Ganyan dito sa Pilipinas. Yung mga politiko natin dito sa Pilipinas, ganyan. Magsisimula yan sa SK. Nangangarap, gustong pagandahin ang bayan, ang barangay. Magiging kapitan yan, magiging konsehal, magiging congressman. Ang unang-una gusto ayusin ang Pilipinas o kaya make a change, mag-iwan ng magandang legacy. Until ayan na, pasukan na sila ng corruption. Ano ba yung mga corruptions sa gobyerno? Sa SK level pa lang. Sa SK level pa lang, mga bossing, may corruption na dyan. Ano yan eh? Kaya nga dapat tinatanggal na yung SK na yan eh. Yan ang training ground ng mga corrupt na mga opisyal. Dahil dyan pa lang nagsisimula na corruption at a very young age. Papaano? SK chairman ka. Ano ang sagot ng SK chairman? Mga paliga, sports fest at kung ano-ano pa. Programa para sa mga kabataan, libreng educational sine. Kunyari, library, ganyan, di ba? Syempre mga bata yan, hindi nila alam kung papaano i-execute yan. Meron silang idea, meron silang gustong mangyari, but they don't have any idea how to execute. Diyan ngayon papasok itong mga putang inang mga kontratista. Papasok ngayon yung mga kontratista sa barangay na galing sa City Hall. Ang gagawin yan, ano project mo? Basketball? Sige. Ito. Kami nang bahala. Sige na, magproyekto ka ng basketball. Kami nang bahala. Humingi ka ng budget kay barangay chairman, 400,000 para sa paliga natin. Tapos, akin yung ako nang ibigay mo sa akin yung kontrata, itutuloy natin yung liga. Tapos may komisyon ka. Sa 400,000 gagastusin lang natin 200,000. For the whole league na yun, 200,000 pambayad ng referee. Tapos pambayad ng basketball court, ilaw. Committee, lahat. Yan natin yan. 200,000. Tapos, yung 200,000, hati tayo. So, tig 100 tayo. Okay, ngayon, yung 100,000 mo, chairman, ikaw na bahala magbigay sa mga kagawad mo.
Okay ba yon? Okay ba yon? O syempre, di ba? Mantakin mo. Magkakaroon ako ng paliga. Nandiyan dyan yung mukha ko sa proyekto. Di ba? Tapos, mairaraos na hindi ako magpapagod. May pera pa ako. Saan ka pa? Oh, ganyan pa yan. O, tapos, interbarangay. O, may interbarangay. O, ako ang ano na interbarangay. O, sige. Hingi ka ng budget kay chairman para sa interbarangay team natin. Anong papagawa natin? Uniform. Tsaka pagkain. Ganon din yan. Papasukin na naman ng mga kontratista yan. Kung ano man yung proyekto, syempre bata yan, masasanay yung isang politiko na umasa sa mga kontrata. Umasa sa mga kontratista. Kasi lahat na nung breakdown noong pera na kinuha nila kay chairman, nakalagay na. Hindi ka na mag-iisip. Kami na ang gagawa ng accounting. Ipapasa mo na lang to kay chairman, pa-approve mo na lang kay chairman yan. Pag in-approve ni chairman yan, may pera na tayo parehas. Ganon sa SK pa lang. Magiging kagawad pa yan. Magiging kapitan. Magiging konsehal. Tapos magiging vice mayor, mayor, congressman, senador. Putang ina, bago makarating yan doon sa Senado, putya yan, yung utak niyang kriminal na. Ano ang unang plano? Ang unang plano nung nangangampanya, ako ang magiging boses ng kabataan, ipaprioritize natin yung mga programa na pangkabataan. O, naituloy naman niya, naiprioritize naman niya yung mga programang pangkabataan. Pero ang tanong, nagnakaw ba siya o hindi? O ngayon, i-justify niya yan. At least ako may nagawa. Pero putang ina, nagnakaw ka pa rin. Yan ang katotohanan. Kaya yan mga bossing, ganyan ang lahat ng mga politiko dito sa Pilipinas. Kunyari, maayos sa una yung kanilang plataforma, pero kapag ka nandyan na, pagpasok nila sa loob, instead of them changing the landscape and the paradigm or yung nakaugalian sa Senado, Kongreso at kung saan man sila papasok na posisyon, instead baguhin nila yon, sila ang binabago ng sistema. They are being institutionalized. Ibig sabihin, kumbaga yung kalakaran sa papasukin nilang posisyon, instead baguhin nila, sila ang binabago nun at nagiging silang mga kawatan. Yan ang malaking problema natin. Kaya pasok na pasok yung aking paboritong TV series sa totoong nangyayari. Hindi lang ito sa politika, hindi lang ito sa politika, sa buhay pangkalahatan. Kasi ang tao, naman yan mabait naman yan ang unang nature niyan. Sabi ko nga sa inyo, nung ginawa ang lalaki at babae, ang plano naman ng Diyos is hindi ganito Diba? Ang plano naman niya is gumawa siya ng paraiso. Itong 2 taon na to, nandiyan dyan sa paraiso na yan. Lahat, walang mali siya. Lahat ng kasarapan sa buhay, ibinigay sa kanila. Pero hindi ba? Nalagyan sila ng, ang tawag dyan ay serpent seed. Nalagyan sila ng binhi ng kasamaan. At yung kaisa-isang binhi na yon ng kasamaan, ito na ang naging resulta. Naging makasalanan ng tao. Kaya ayan, so talagang nasa dugo at balat na natin yung kasamaan. Kaya napakaswerte natin, sa totoo lang, napakaswerte natin na merong mga tao na pinipilit tayong iligtas mula dyan sa kasamaan na yan. Isa na nga dyan, itong ating, itong nakatatak sa balat ko. Na si Pastor Apollo Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy really changed yung aking
outlook sa buhay. Napakasimple lang pala talaga ng buhay ng Pilipino. Hindi mo kailangan ng sobra-sobra para mabuhay ka. Kailangan mo lang yung sapat, tapos maibalik mo sa taong bayan. Maibalik mo sa mga minamahal mo sa buhay, yung biyayang nakukuha mo, okay na yun. Hindi mo kailangan sobra-sobra. Hindi mo kailangan ng sobra-sobra. Kaya nga, meron akong isang kaibigan, mga bossing, tinanong ko siya sabi ko, sige, ganito. Kasi, kami, nag-fellowship kayo, kami. So, itong kaibigan ko na to, bata pa kami, na siya, going straight na talaga siya, as in, business-minded siya, he always look sa future. So sinabihan ko siya. So may mga negosyo na siya ngayon. Pero nakikita ko sa kanya, marami siyang sakit. Malungkot, hindi naman malungkot, pero may mga sakit siya. Tapos basta may mga may mga comorbidities na din siya. Dahil siguro overthinker siya, masyado siyang busy, masyado siyang focused sa future. May kaya naman na sila. Nakatapos naman na yung mga anak niya and established na sila. So sa ngayon, okay na sila, stable na siya. Pero tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, bro, binigyan ka ngayon ng Diyos ng blessing. Nanalo ka sa loto. 100 million, Brad, 100 million. Anong gagawin mo? Tinanong ko siya. O tanungin ko rin kayo, anong gagawin ninyo? Nanalo kayo ng 100 million. Blessing from God, 100 million, nanalo kayo sa raffle or anything. What are you gonna do? So sabi niya sa akin, ako, pag nanalo ako, ang gagawin ko, magfa-franchise ako ng Jollibee. 50 million yun. So may matitira pa sa akin na 50 million. Sabi ko, so binigyan ka ng Diyos ng pera, ang gagawin mo, paparamihin mo pa yung pera. Sabi ko sa kanya, oo, syempre. Kasi, future, blah, 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 blah. So, ganun talaga siya mag-isip. So, binigyan ko siya ng konting, parang challenge sa kanyang isip. Sabi ko sa kanya, we are in our 40s. Tapos, binigyan ka ng 100 million. And, you're gonna spend your 100 million how? You're gonna spend it by buying stress? Sabi niyo, what do you mean by buying stress? Having a business is stressful. Ang daming taong nakadepende sa'yo, ang daming taong nakaano sa'yo. Ang daming taong umaasa sa'yo. Ang daming pinapasweldo, 13 month, ganito, ganyan, accounting and all. Kita, lahat yan. Hindi ka porket bumili ka ng isang malaking franchise, doon na nagtatapos yun. Hindi, syempre, you're gonna be busier. If you're busy now, you're gonna be busier. Because bumili ka ng isang bagay na pagkakaabalahan mo ng bonggang-bongga, that you're gonna be stressful and mag-spend ka ng more time doon dahil so, sabi niya, ganun talaga kasi paano pag naubos? Sabi ko, imagine a blessing na ibinigay sa'yo. Tapos, bumili ka ng isang bagay na ikasasakit pa ng ulo mo. Kasi, tinanong niya ako, ikaw, anong gagawin mo if sa'yo nangyari? Sabi ko, ang gagawin ko, is, I will invest on happiness. I will yung percent of it, I will syempre importante yan yung tithes. I will give sa church. Importante yun. It is a blessing coming from the above or coming from above. So you have to give it back. So magbibigay ako doon and then the rest I will enjoy my life. Bakit pa ako kukuha ng isang bagay na ikaka-stress ko? Mas yayaman ako, yes. Pero sabi nga nila, great power comes with great responsibilities.
So diyan na ngayon pumapasok yung money is the root of all evil. Yung greed. Diyan na ngayon papasok yun. Na may pera ka na, pero sobra na yung pera na yun, pero gusto mo pang mas dumami yung pera na yun. At ginagamit mo yung future as justification, pero ang totoo is hindi ka talaga nakokontento kasi nga pera. Para sa akin lang yun we may differ. Pwedeng iba yung pananaw ko sa pananaw mo, pero ako bilang sabi ko nga midlife crisis. Oo, nasa nasa kalahati na ako ng kota ng buhay ko. Oo, kumbaga nasa kalahati na ako. So siguro, napagdaanan ko na lahat ng struggle sa buhay. Binigyan ako ng Panginoon ng ganung blessing. Ang gagawin ko is, I will enjoy it. Yung pamilya ko, ilalabas ko na sila. Magko-cruise kami. Magta-travel kami abroad. We will indulge. Basta importante you give back tumulong ka din. Oo, kasi syempre blessing na yan ibinigay sa iyo So dapat magbibigay ka din. Kasi sabi nga nila, gaano karami yung ibinibigay mo para sa simbahan, tenfolds yung babalik sa iyo. So, ganun yon mga boss. So, para sa akin, ganun gagawin ko. Paano pag naubos yan, Boss Dada? 100 million? Pag naubos ko yan, I will be 50. Pag naubos ko yan, I will be 55. I will be 60. Okay na ako. Masaya na ako. Siguro, masaya na yung puso ko. Pag nagkita tayo nun, puti na yung buhok mo dahil yung minamanage mong franchise ay ayaw mong mawala sa'yo. Di ba? Kasi ako, ang mindset ko, syempre, meron akong anak. Ang mindset ko is, hanggat kaya ko, pag-aaralin ko na yan, bibigyan ko na ng allowance yan. Kumbaga, ibibigay ko na lahat ng pangangailangan niya habang hindi niya pa kaya yung sarili niya. Kapag kaya niya na yung sarili niya, dapat enough yung aking effort. Kumbaga, gagamitin niya yon bilang tool. Kapag siya ay independent na. So ano lang ba ang dapat natin gawin? Give them all the necessary tools. Pag-aralin natin yan from kinder to high school to college. Kung ano yung makakasaya sa kanya, go, magbayad ka ng insurances niya. And then after that, he or she is on her own. Meron din siyang sariling papel at lapis kung saan isusulat, iguguhit niya yung kanyang kapalaran. Hindi yan lahat ikaw ang magbibigay sa kanya. You only give that, yung anak mo, bibigyan mo siya ng mga bagay, palilibutan mo siya ng mga bagay na magagamit niya sa kanyang laban sa sarili niyang buhay. Kaya hindi ako yung parang magpapayaman na ako ng bonggang ngayon para yung anak ko masarap na buhay niya. Ganun din ang gagawin. Paano kung hindi siya kung hindi siya maging successful? Dahil masyado siyang malambot. Dahil lahat ibinigay mo sa kanya. So minsan yung failure ng ating future generations nasa atin din. Tingnan nyo, paano tayo pinalaki ng mga magulang natin. Di ba pinalaki tayo ng mga magulang natin saan? Sa palo, sa gulpe. Yung nanay ko, sabi ko sa inyo, yung nanay ko, pagka ikaw sa eskwelahan, sa eskwelahan mga bossing, pinatawag ang nanay ko ng teacher, anak ng tinapay. Takot na takot ako talaga niyan. Oo, kasi kapag ang teacher ko nagsumbong sa nanay ko, gugulpihin ako ang timano ng nanay ko. O kaya kapag ako nagsumbong sa nanay ko, mapinalo ako ni teacher. Mas madaming palo aabutin ko sa nanay ko. Ganyan nung panahon natin. Panahon ngayon iba.
Kapag yung teacher sinumbong yung anak sa nanay, ma'am, yung anak nyo po ganito, ganyan. Sasagot pa yung nanay, para saan pat, binabayaran kita. Para hindi mo madisiplina yung anak ko, ililipat ko na lang ng eskwelahan. Kung hindi mo pala kayang disiplinahin yan, inasa na lahat ng magulang sa teacher. Magsusumbong yung anak sa nanay, ma, si teacher, pinahiya ako sa school. Pusugod ka agad yung nanay. Hoy, anong ginawa mo sa anak ko? Pinahiya mo daw dito, ha? Ididimanda ko kayo. Tangina, nung panahon natin sa eskwelahan, maniwala ka. Ang kauna-unahan na drone na naimbento, putya ang nakaimbento, mga teacher natin. Asintado yung mga teacher natin pag hinagis yung eraser sa blackboard, sapul ka sa mukha talaga. Puta dyan, lumilipad yung mga drone. Putya, patatayuin ka maghapon, ipapahiya ka talaga, hambalusin ka ng teacher sa sa klase. Pag nagsumbong ka sa nanay mo, sasabihin ng nanay mo, alangan naman gumising yung teacher mo para magalit sa'yo araw-araw. Ano bang ginawa mo? Ba't ka pinalo ng teacher mo? Alangan naman bigla ka na lang niyang papaluin. Siyempre may ginawa kang kasalanan kaya ka pinalo. Anong ginawa mong kasalanan? May pamalo na yung nanay mo nun. Pinapalo ka na, ha? Nakakahiya ka. Nung nag-aaral kami, paborito kami ng teacher namin. Ha? Ang baon namin, asin at saka kanin lang. Tapos kayo, sarap ng buhay nyo. Lapit-lapit ng eskwelahan nyo, kalahating araw lang. Kami sa probinsya, maglalakad pa kami 5 kilometro, tatawid pa kami ng ilog para makapasok lang sa eskwelahan. Tapos, pagdating doon, buong maghapon pa yun. Tapos kayo ngayon, ang aarte nyo, ganun yung mga magulang natin. Pero na-realize nyo, lahat ng magulang natin pare-parehas ng kwento. Lahat ng magulang natin naglakad ng kilometro. Nakauwi naman ako ng probinsya, lapit na eskwelahan nila. Fake news din tong mga magulang natin Noong mga bata kami, ganito, ganyan, mais lang ang kinakain namin, kamote. Buti kayo may mga baon, laing gano'n para kang gini-guilt trip. Malaman-laman mo, pagdating mo ng probinsya, lawak naman ang lupain nila. May mga tanim naman silang kanin, bigas. Paano sinasabi nitong kamote, tsaka naglalakad daw, tatawid ng ilog, wala namang ilog sa paligid nung eskwelahan. Doon na tumanda yung mga nanay ko sa... Sabi ko, niloko yata ako ng mga magulang ko. Pero ganun, mga bossing, ganun. Wag natin palambutin yung mga susunod na generation. Dahil sabi ko nga, ang nanay ko, pag hinampas ka ng hanger nun, hindi na puputol. Kahit ilang beses ipalo-palo sa yung hanger, hindi na puputol. Pero pag gagamitin mo yung hanger, isasampay mo yung damit mo, napuputol. Pag naputol yung hanger, maniwala ka, ipupalo ng nanay mo sa iyo yun. Sinira mo na naman to! Tapos ipapalo sa iyo yun. Yung mga nanay pa naman natin, gustong-gusto kang paluin sa harap ng maraming tao. Diba? Sa harap ng maraming tao, doon ka gustong paluin. Yung nagbabasketball ka. Kung kailan nagbabasketball ka, doon ka tatawagan. Psst! Alam mo na yun yung sit-sit ng nanay. Putain si mama, nandyan na naman. Sandali lang, tatapusin lang to. Tatapusin mo yan. Papaluin ka, habulin ka ng walis nun sa loob ng basketball court. Di ba lumaki tayo sa ganyan? Di naman tayo lahat mayayaman Noong panahon, ako, wala. Sa baon ko sa eskwela 10 piso lang. As in, talagang lahat tayo lumaki sa hirap, which defined us, which made us the person that who we are now. Kung sino tayo ngayon, dahil yun sa matapang na pagpapalaki ng ating mga magulang sa atin. Imagine niyo yung next generation, yung mga anak natin kung gaano yung i-spoil. Paano na kung sila na lang mag-isa sa buhay. Ganun sila kalambot. Ayan, magfi-fail sila. Dahil din ini-spoil natin sila masyado. Pabayaan yung i-explore nila yung future. What's there for us? Hindi ba? Bayaan mo silang maano nila yon, ang tawag dyan, ma-discover nila yon on their own. Hindi mo kayang kontrolin lahat ng bagay. More so yung buhay nila.
So, sila na ang bahala. Basta ikaw nandiyan ka lang, nakaalalay ka lang. When they fall, when they fail, make sure that you are always there to help and support them. Pero hindi natin sila kailangang masyadong spoil din to the point na iaasa na nila ang buhay nila, mga asawa, pati mga anak nila sa inyo. I understand ang Pilipino ay talagang mapagmahal. Mapagmahal talaga ang mga Pilipino. Pero mayroon dapat limit yan. Kaya pag binigyan kayo ng blessing nang hindi nyo ini-expect, first and foremost, give back. Magbigay kayo sa... Hindi yung alam nyo, yung pagbibigay naman ng tithes or pagbabalik sa Panginoon, hindi naman yan laging sa simbahan. Hindi yun gano'n. Pwede namang magbalik kayo, mag-share kayo ng blessings sa community nyo, sa pamilya nyo, sa mga mahal nyo sa buhay, sa mga nangangailangan. That's a way of giving back sa blessing na nakuha mo from above. Pero if you can also give sa church ninyo, whatever religion ng kinaaniban ninyo, that is always better. That is also good. Di ba? Kita nyo naman, nakapag-ano pa tayo, nakapag-sermon pa tayo ng 30 minutos. Ganyan dito sa channel natin. No, masyadong toxic, masyado kayong masyado kayong iniisip nyo yung mga bagay-bagay. Oo, masyado niyong iniisip yung mga bagay-bagay. Oo, kalma lang. At ano ba mga pag-uusapan natin ngayon? Siyempre, pag-uusapan natin yung mga issue sa bayan natin, mga hindi natin na-reaction on this past few days. Oo, at basta wag lang tayo masyadong seryoso, baka atakihin kayo sa puso. At siyempre, pasasakitin na naman natin ang ulo at tayo balon-balunan, kasukasuan ng lahat ng mga kawatan, kriminal, demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas, mga manloloko, mambubudol, mga sinungaling, mga magnanakaw, mga kurakot, lahat yan ay ating babanatan. So, mga bossing, dito naman tayo tumungo sa sa bagong talagang bagong talagang hepe ng pulis na tuwang-tuwa yung mga kababayan nating mga loyalista nga. Kasi may sinabi si Basti Duterte sa kanya. Sabi ni Basti Duterte kay General Torre na yun nga, tinalunan yung hierarchy. And aside from tinalunan yung hierarchy, he's highly controversial. Tapos naging naging general siya. Naging PNP chief siya. Syempre, yung media, iti-twist nila yan. Iti-twist ng media yan. Kasi ganito ang sinabi ni Basti Duterte. Bukod doon sa marami siyang tinalunan, marami siyang nilaktawan na ranggo, doon lang sila nag-focus. Pero ang sinasabi dito ni Basti Duterte, yung buong gist nung kanyang sinabi is, si General Torre ay hindi na-promote dahil sa merits. Alam niyo yung merits? Oo, merong merit and demerit. Diba? Yung good merits, nga, hindi siya na-promote because of good merits. Dahil sa kagandaang asal. Na-promote siya dahil sumunod siya sa utos na kahit na mali, kahit labag sa batas, sinunod niya pa rin. Hindi lang isang beses, hindi lang 5 beses, napakaraming kasalanan nito sa taong bayan. Tapos siya pa yung na-promote. Yun yung gist ng speech ni Mayor Baste. Pero syempre, knowing itong mga buwisit na mga media na ito, they will twist it ng parang pwedeng mabalikan si Basti Duterte. Pakinggan muna natin yung sagot ni General Torre dito sa tanong nitong chismosa
na media na ito na hindi naman niya kinumpleto yung ibig sabihin ni Basti Duterte. Again, ang sinabi ni Basti Duterte, maraming nilagtawan si General Torre na mas matitino sa kanya. Na ang track record walang bahid ng kahayupan. Pero siya, 1-star general, naging 2-star general, naging 4-star general. Pag tiningnan mo yung record niya, puros kabulastugan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito mga putang inang mga media na ito, salot sa lipunan tong mga to. Kung may rason ba't nag-aaway-away yung mga nasa gobyerno, dahil dito sa pagmi-misquote netong mga hayop na ito naman mga sagot na ito, hindi naman hinahanapan ng facts itong mga punyetang reporter na ito. Di ba? Chismosa lang ang dating. Sinabi niya na may mga nilagtawan daw kayo. Kami rin naman sinasabi namin na hindi lang naman si General Torre yung may mga nilaktawan. Si General Bato may nilagtawan din naman. Pero si General Bato walang kaso, malinis ang kanyang track record. Same goes with yung mga nilagtawan neto ni General Torre. Okay lang na lumagtaw si General Torre doon sa mga sa mga PMAers na nakapila para maging PNP chief. Okay lang na lumagtaw Ang tanong, mas malinis ba si General Torre doon sa mga nilagtawan niya? Kayo na ang bahalang sumagot. Ito yung reply ni Torre na proud siya. Alam naman natin planted Ito yung planted na question na para lang mapahiya si Mayor Baste. Pero hindi Hindi yun ang ibig sabihin ni Baste. Ituloy natin. Other issues. Naglabas po kasi ng statement si Mayor Baste Duterte saying na 3 ranggo ang tinalunan ninyo because it's not a merit-based promotion, and he even called you an attack dog. What do you want to tell Mayor Baste? He quote you as an attack dog. At hindi merit-based. Merit which is positive. Kasi pag demerit, masama. So ang sinasabi dito nung reporter, nilaktawan mo yung yung ilang mga general at hindi pinagbasihan yung track record mo. Kasi isa kang aso isa kang attack dog. Kumbaga, meron kang amo, which is dapat ang amo mo ay hindi si Pangulong Marcos. Dapat ang amo mo, yung mga Pilipino, yung konstitusyon. Yun ang amo mo. To serve and protect the interest of the Filipino. Hindi yung interest ni Bongbong. Interest ni Rimulya. Interest ni Abalos. Hindi ba? Yun ang ibig sabihin dito. Kunyari pa nag-isip siya, pero planted Planted na planted. At even before, sinasabi na natin yan, even before this press con or question and answer, nung na talaga pa lang siya, sinight na natin yon na yes, it is possible. It's actually the discretion of the president. Pero ang question nga dito is, magaling bang pulis to? Mahusay bang pulis to? Okay. I just respect his decision, and I respect his opinion. And rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang chief PNP. Okay? So, ano ranggo ng unang chief PNP at ano ranggo ko bago ako naging chief PNP. So, ayun. So, yun na. Doon niya binase. Tama rin naman yun. Maganda naman. Pero, since kinumpir mo si General Bato sa'yo, General Torre, wala ka sa kalingkingan. Unang-una sa lahat, sa isip at sa mga nagawa, wala ka sa kalingkingan. Putang ina niyan, kinumpara mo yung sarili mo kay General Bato. Unang-una, si General Bato ay isang sundalo
nagtapos sa Philippine Military Academy. Ikaw ay nagtapos sa Philippine National Police Academy. Malaki po ang diferensya ng mga nagtapos sa PNPA sa PMA. Hindi natin minamaliit pero aminin natin, mas matitikas ang mga PMAers. Si General Bato, noong siya ay nagtapos at noong siya ay na-deploy, hindi yan na-deploy dito sa Metro Manila. He was deployed sa Visayas, Mindanao. Kung saan nagkalat ang mga komunista, terorista, at talagang napakahirap pagka diyan ka napunta. May mga documentary pa si General Bato. Noong siya ay hindi pa mataas na ang posisyon, lumalaban na yan sa mga rebelde. Nakikipagbarilan na yan sa mga komunista. Okay. Ikaw, ano ang may pagmamalaki mo? Anong laban ang mga ipinanalo mo? Gumawa ka ng documentary, i-content ko. Kung meron. Kung meron. Kasi si General Bato de la Rosa, unti-unti umangat ang kanyang ranggo dahil magaling siya sa trabaho niya. Crime buster talaga siya. Matapang talaga siya. May mga documentary pa siya noon na talagang naglalakad sila sa mga kabundukan. Naghahanap ng mga kalaban. Pucha, ikaw baka buong buhay mo, nakaupo ka na lang dyan sa lamesa mo. Baka pagka-graduate mo ng PNPA, may rango ka na, baka nag-schooling ka na ng nag-schooling para umakyat yung rango mo. Hindi kasi ganyan noong panahon. Noong panahon kasi, yung rango mo nakabase sa trabaho mo, performance mo, sa pagtupad mo sa iyong tungkulin. Baka para ka lang si Lacson. Kasi yan sinasabi ni Biroya before eh. Si Lacson daw, all his life as a policeman, he spent it sa lamesa. Hindi daw siya nakikipag-bakbakan sa totoong laban, which is sa kalsada. Wala daw siyang ganung experience. Baka ikaw ganyan din. Pero kung hindi, di gumawa ka ng documentary kung anong karira mo, highlights mo. Para alam natin kasi hindi ka talaga namin kilala eh. Nakilala ka na lang namin, Tore, noong nagbinalasubas ka diyan sa QCPD. Noong naging tarantado kang general diyan sa Coronel pa lang yata. Diyan sa QCPD kung saan naging partisan ka. At ipinagtanggol mo yung isang road rage na putay nang yan. Porket kalahi nyo, porket dating pulis, porket padrino ka, binigyan mo ng plataforma. Pinagpaliwanag mo, kasama dyan sa istasyon mo. Yun pala, CCTV, lumabas, siya talaga yung may kasalanan. Napahiya ka nun. Sa sobrang, buti nga nun, may kahihiyang ka eh. Sa sobrang kahihiyan mo nun, nag-resign ka sa iyong tungkulin. Si Bato, nag-resign ba yan? Hindi, unti-unti yung ranks na akyat niya hanggang sa maging general siya at maging chief of police siya ng Davao. Nung naging chief of police siya ng Davao, anong nangyari sa Davao, General Torre? Yung Davao City ang pinaka-peaceful na syudad. Kung hindi mo natatandaan, General Torre, merong patimpalak ng mga syudad sa buong Pilipinas, pagalingan ng pulis. Kasi syempre bawat LGU may kanya-kanyang pulis yan. Samar Police, Davao Police, Manila Police District, Makati Police. Bawat syudad. Alam mo ba na 4 na taon dare-derecho nananalo ang DCP o Davao City Police Office
sa pinaka mahusay na pulisya sa buong Pilipinas. At alam mo rin ba na dinisqualify na sila? Kumbaga in-exempt na ang Davao. Kasi sa tuwi na lang nagkakaroon ng patimpalak, walang tumatalo sa Davao. So tanggalin na natin yung Davao para maranasan naman ng ibang syudad na manalo. Tinanggal ang Davao dyan sa patimpalak na yan para lang maka-experience naman yung ibang syudad na maipagmalaki man lang nila na we won as the best police police office sa buong Pilipinas. Si General Bato ang happy dyan. At bago nalinis ang Davao, my goodness, ang Davao talaga naman. Sobrang gulo dyan. Sinasabi nga sa akin noon na hindi ka pwede maglakad dyan ng nakarilos. Kahit peke yung relo mo, yari ka dyan. Di ka makakalakad ng gabi. Sobrang daming kriminal dyan. Pero dahil kay General Bato, kay Pangulong Duterte, syempre hindi naman magiging successful si Pangulong Duterte kung hindi magaling yung kanyang pulis. Dahil sa kanilang napakagandang ginawa dyan sa Davao City, matapang na head-on, binasag nila lahat ng mga sindikato dyan, lahat ng mga kriminal dyan, kidnapping, terrorism, name it. Dyan sa Davao, may mga kidnapper, holdupper, Abu Sayyaf, terorista, may mga NPA pa. Lahat ng klase ng kalaban nandiyan sa Davao, pero ngayon ang Davao zero insurgency. Zero insurgents, wala nang diyan rebelde. Na-convert nila lahat ng mga ng mga kuta ng mga terorista diyan, na-convert nila yan lahat ngayon. All of the barangays are working together para hindi na sila ulit mapasok ng mga komunista. So ganyan. Yun ang nagawa ni General Bato. Kaya nga, noong pinromote si General Bato ni Duterte bilang kanyang PNP chief, anong ginawa ni General Bato sa Pilipinas? Inubos nila lahat ng mga kriminal at saka ng mga drug lord. Tuwan-tuwa pa nga kayo nun eh. Di ba tuwan-tuwa pa nga kayo nun? Nasa NTFL ka pa nga nun eh. Hindi ba? Siniseminar ka pa nila Doc Lorraine Badoy. Wala ka pang kwenta nun. Di ba? So si General Bato, meron siyang ganun sa kanyang resume. Meron siyang mga nagawa. Tokhang. Yung tokhang nila, successful sa Davao eh. Ginawa sa buong Pilipinas, successful? Oo. Ngayon, ang tanong, ang daming namatay sa buong Pilipinas. May mga namatay, pero hindi tama yung numero na sinasabi nilang 20,000, 30,000. May mga namatay, casualties. Kasi talagang buong Pilipinas yung operation mo. Natural. Sa 1 milyong kriminal, natural may mga ilan dyan na lalaban. Gaano karami na kulong? O hindi ba, noong panahon ni General Bato at ni Pangulong Duterte, di ba napuno lahat ng kulungan natin ngayon? Puno ba yung mga kulungan ngayon? Oh, anong ipinagmamalaki nyo ngayon? Na kayo ang may pinakamaraming nakuha na droga? Putang ina, pinagmamalaki nyo yan? Gaano karami yung nakuha ninyo? Imagine nyo yung umiikot ngayon, yung nagsisirculate ngayon na hindi nyo nahuhuli. Gaano karami yun? Mas marami po yung nagsisirculate kesa dun sa nahuli nyo. Mantakin nyo, tonelada yung nahuli nyo. Pero wala kayo kahit isang drug lord na na-convict or na at least man lang na-demanda dahil dyan sa mga nakuha nyong drugs. Proud kayo dun? Samantalang nung panahon ni Pangulong Duterte, senador pa yung isa. Diba, senador pa yung isa na drug queen daw. O, diba, nakulong yun? Nakalaya na lang ngayon eh. Pero ang daming mga drug lords noon na may mga mayor pa nga, nagsitakbuhan. Anak ng mayor, nagsialisan ng Pilipinas. Mga general, nagsitakasan. Bakit? Kasi nga, takot sila. Magaling yung tandem nung dalawa. Eh, ikaw, anong track record mo? Simulan natin sa QCPD doon sa pagre-resign mo.
Matapos ka mag-resign, napunta ka sa parting Samar. Katbalogan ba yan? O anong nangyari sa'yo doon? Persona non grata ka doon. O persona non grata ka doon, sir. Ayaw sa'yo ng mga tao doon. Ang rason, partisan. Oo, partisan politics. Nagpapagamit ka sa mga politiko. Dapat patas ang pulis pero ikaw hindi. Nakapanig ka kung sino ang... Ewan ko kung bakit ka nakapanig kung kanino. Is it safe to assume na mas busog ka doon kaysa sa isa? Ganon? O, pagkatapos niyan, dinala ka sa Davao City. Anong ginawa mo? O, ni-raid ninyo yung Kingdom of Jesus Christ nang walang pakundangan. Ni-raid ninyo yung Kingdom of Jesus Christ, mali-mali yung proseso, sistema nyo. Yung inyong warrant of arrest, ibang tao. Yung inyong, wala kayong search warrant, naghukay ka pa doon kung di ka ba naman tanga. May namatay pa, may kahayupan kayong ginawa doon, mga kabataan, hindi makapag-aral, mga taong simbahan, hindi makapagsimba, kinurdunan nyo lahat. Tama ba yun? Doon ka nakilala, anong maganda ron sa ginawa mo na yun? Di ba? Ganun ka kasatanas na kahit ikaw ay membro ng isang malaking simbahan, ikaw ay nanghahayop ng simbahan. Ginawa ba ni Bato yan? Meron bang kinurdunan si Bato na simbahan? Meron ba siyang sinervan ng warrant of arrest na hindi para sa kanya? Meron ba siyang kinubkob na isang lugar na 16 na araw sila nanirahan doon? Nanira ng mga gamit, di ba? Nakita nyo ba yung helicopter na nasira yung solar panel? Nabayaran nyo na ba yun? Nakita nyo yung mga pinagkakakarnap nila? Karnap yun, yung mga sasakyan na pinagkukuha nila hanggang ngayon di pa nababalik sa Kingdom of Jesus Christ. Karnap yun. It's against the will of the owners. Kinuha nila yung mga sasakyan. Hindi ba? O, so ano tawag doon? Karnaping. Ayaw nung may-ari, kinuha mo. Di naman sa'yo, tinangay mo. Anong tawag doon? Karnaping. So karnaper pa to. Land grabber na, karnaper pa. Oh, tapos ano pa? Kidnapper pa. O, paano mo nasabing kidnapper, Boss Dada? Anong ginawa niya kay Pangulong Duterte? Pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, pinrioritize ang mga pulis. Tumaas ang pensyon at ang mga ang sweldo ng mga pulis dahil kay Pangulong Duterte. Anong ginawa ng hayop? Kahit mali yung utos, kahit labag sa batas, kahit walang warrant of arrest, kahit hindi pa humaharap si Pangulong Duterte sa proper judicial authority, ipinaliliwanag naman sa kanya, tinuloy pa rin niya yung masamang balak nila. Yan ang track record mo, tapos magmamalaki ka, didikit mo yung si General Bato sa'yo, malayong malayo. Isa kang bulok na durian. Ikukumpara mo sa isang mansanas na pulang-pula. Medyo makapal ang mukha mo, sir. Nakilala po kayo bilang isang goons na naka-uniforme. Oo, totoo yan. Kayo ay isang goons na naka-uniforme. Bayad ng taong bayan na inaabuso ang taong bayan. Private army kayo. Ni Bongbong Marcos at ni Boying Rimulya, pati ni Abalos noon. Oh, lahat, wala pa namang napatutunayan sa lahat ng mga akusasyon ninyo, pero napakagaling ninyo mag-accuse. Wala kayong pinuntahan na tinanggap kayo. Pumunta kayo sa QCPD, gumawa kayo ng kabulastugan. Tinapong kayo sa ibang lugar, gumawa kayo ng kabulastugan. Tunapong ka sa Davao, gumawa ka ng kabulastugan. Tinapong ka sa CIDG, gumawa ka na naman ng kabulastugan. Kaya ang sinabi ni Baste, hindi base sa magandang conduct yung pagkaka-promote mo. Na-promote ka, sir, dahil sa kahayupan mo, sa kademonyohan mo. O hindi ba? Ito na mismo, si na mismo ang nagsasabi eh. O ayan si Rimulya na mismo ang nagpatunay na isa kang aso, isa kang bulldog, isa kang pitbull. Dapat matakot sa'yo ang lahat. Hindi ka nakakatakot, sir. Maniwala ka, hindi ka nakakatakot.
Nakakatakot ka dahil sa kapangyarihan mo, dahil alam ng mga tao na mapang-abuso ka. Alam din ito ni Remulla yun. Pero ikaw, nakakatakot lang yung mukha mo. Pero harap-harapan hindi naman kami natatakot sa'yo. Pero ang sinasabi dito ni Remulla, everyone should be afraid. Bakit? Hindi ka naman nakakatakot as a person. Everyone should be afraid of you because meron ka ng masamang ugali, meron ka pang kapangyarihan. Ano yun? Napakasamang recipe nun pag pinagsama mo yung dalawa na yun. Pangit na ugali, demonyo, lagyan mo ng kapangyarihan, gawin mong legal. Yun ang nakakatakot. Pero ikaw as a person, hindi ka nakakatakot. Strip mo lahat ng ano mo. I-strip mo lahat ng mga meron ka ngayon. You're just a normal person. Pero hindi ka nakakatakot, sir. Pero nakakakaba ka. Nakakakaba dahil binigyan mo ng ganitong kapangyarihan, binigyan mo ng ganitong laki ng responsibilidad yung isang tao na demonyo. Yun ang nakakatakot. Sinabi rin naman dito, ni Remulla, everyone should be afraid. When you tell General Torre to attack, he attacks. Ganun ba dapat? Bobo rin to si John Vic Remulla eh. Walang alam to sa batas eh. Hindi dapat ganun ang pulis. Dapat ang kalidad ng isang pulis, yung alam ang batas, matalino sa batas, pag sumuway ka sa batas, gamit ang batas, yun ang kanyang armas para hulihin ka. Pero yung sabihin mo na matakot kayo dito dahil itong aso na to, pag sinabi namin na mangangagat to. So regardless, tama o mali, may amo ang aso. Katulad ni Torre na dinidescribe dito ni Remulla, ang amo niyan, yan, si Remulla, si Abalos, si Boying, si Bongbong, si Romualdez. Pag inutos nila, wala nang second look yan sa konstitusyon. Kakagating ka na lang yan, hahayupin ka na lang yan, bibisiting ka na lang yan. Proud kayo dito, John Vic? Ikaw, Torre, proud ka ba na ginawa kang general kasi ikaw yung pinakaaso sa inyong lahat? Nanggaling na sa kanila eh. So tama yung sinabi ni Basti Duterte? Na ikaw ang basihan ng pagka-promote mo is hindi dahil magaling ka, dahil lang aso ka. Dahil lang attack dog ka. Dahil lang mukha kang aso. Kasi ang aso, kung sino nagpapalamon sa kanya, yun ang amo niyan. Walang ang loyalty niya nandoon sa tao na nagpapakain sa kanya. Walang loyalty yan dun sa mga tao na nakukyutan sa kanya. Oo, ang loyalty niya nandun lang sa nagpapakain sa kanya. And dito, he was referred to as a dog. As a gritty pit bull. Alam mo ba na yung pitbull, binabaril na yan sa Amerika? Oh, yung mga pitbull, pinapatay na yan sa Amerika, bawal na yan, lahi na yan. Mantakin mo sa ibang bansa, bawal na yung lahi na yan. Kasi nga yung pitbull, putang ina, walang pakundangan yan, kagat ng kagat yan, walang utak yan eh. Mantakin mo, doon kanya ibinase ni Remulla. Tuwan-tuwa ka pa. Tayo na kung ako anak mo ha, tatay ko aso. Anak ng tinapay naman. Ang dami naman pwedeng ihalin tulad sa'yo. Bakit aso pa? Pinakamasaklap, yung pinaka walang utak na aso pa yung inano sa'yo. Tapos proud ka dito. Oh, hindi ba? O ano pa yung natin? O ito, tinan mo. Lumagapak sa ranking sa ang Pilipinas, pinakadelikadong bansa para sa turismo. Imagine, tanginan yung yayabang nyo. Yayabang yung dalawa ni Marbil. Ang dami yung nagawa sa peace and order. Kesyo dami yung nahuling drugs, etc. etc. Ito, lumagapak ang ranking ng Pilipinas sa pinakabagong na pinakadelikadong bansa para sa turismo. Kung delikado ang Pilipinas para sa turismo, ibig sabihin, delikado na rin yan para sa ating mga ordinaryong Pilipino. Oh. Alam nyo kung bakit? Nakalimutan nyo na kasi kung paano magpatupad talaga ng batas eh. Kasi wala na nga sa batas yung ginagawa ninyo. Minsan, yung kriminal,
naka-uniforme na. Dati kasi yung kriminal takot sa naka-uniforme. Ngayon, putang ina, chami-chami na sila. Yan ba gusto nyo mangyari sa Pilipinas? Ngayon, ipagmayabang nyo na mas peaceful ang Pilipinas ngayon. Samantalang nung panahon ni Pangulong Duterte, walang ganitong balita. Ang Pilipinas ay hindi safe para sa mga terorista at komunista at mga kriminal. No criminals, terrorists, and communists are safe in the Philippines because of Duterte and Bato de la Rosa and ang pamunuan ng AFP. Pero ngayon, safe na safe ang mga kriminal sa Pilipinas. Mantakin mo ba naman yung nakaraang PNP chief, sinabi na yung pagdodroga sa ano lang yan. Yung pagdodroga ay kasama sa buhay yan. Normal lang yan. Parang ganun ang ginagawa nila. O hindi ba? Saan ka naman? Ang mga kriminal ay hindi dapat tinatakot. Di ba yun ang sinasabi ni Marbil? Ang kriminal hindi dapat tinatakot yan. Dapat tinatrato natin sila ng mga tao rin dahil may mga karapatan niya. Kriminal nga. Di ba? Tapos ganun mo itrato. O kaya ganyan. Lumagapak yung mga kriminal ngayon, ang tatapang, parang mga pulis. O saan ka makakita? Ito si General Torre. Hindi naman pulis yung mga minero dyan sa Kingdom of Jesus Christ na pinapasok niya. Pinagdamit niya ng pulis. Kung di ka ba namang gago, di ba? Nasa matino ka pa bang pag-iisip noon na yung isang tao na hindi dapat nag-uniforme ng pulis, pagdadamitin mo ng pulis para lang makapasok doon, mapapayagan mo magpanggap ng pulis? Napakahirap ng inaabot ng mga pulis mag-training para lang maisuot yung uniforme na yan. Tapos ikaw, putangin na yan, sisuotan mo kahit sino para lang makapanloko ka? Anong rason niya nun? Bakit niya pinagsuot ng pulis? Kasi hindi pinapapasok ng mga taga-KOJC pag hindi pulis eh. Dapat lang, property nila yun eh. Dapat nga kayo, wala kayo dun eh. So ngayon, ang ginagawa daw niya, pinagdadamit na lang niyang pulis. Krimen yun eh. So ibig sabihin, kriminal talaga tong hayop na ito. Diba? Kriminal talaga ang visit. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi mo dapat, unang-una sa lahat, hindi mo dapat hindi mo dapat pinagmamalaki na ikaw ay nandiyan dyan sa posisyon na yan. Dahil unang-una sa lahat, nakuha mo yan hindi dahil magaling ka. Nakuha mo yan dahil aso ka. Nakuha mo yan dahil hindi ka nag-iisip. Nakuha mo yan dahil kriminal ka. Criminal talaga. Ang daming kaso. Si General Bato ba noong naging PNP chief, maraming kaso. May kaso ba siya ng kidnapping? Hindi, sabay, walang kaso to ng kidnapping. May kaso to ng mga human rights violations. Ang daming kaso nito sa Kingdom of Jesus Christ, yung kanyang pinagagawa dyan. May kaso ito doon sa isang babae ng illegal detention. And napakarami pa. May persona non grata. Saan ka naman? Si General Bato, kahit saang lugar magpunta, minamahal. Balita ako, nagja-jogging ka sa krami, walang sumasama sa'yo. Hindi ba? Balita ko nga sa GC ng mga PNP. Sa GC ng mga personnel, sukan-suka sila yun balita ko lang sabi ko nga sa inyo, huwag kayo makinig sa akin, hindi naman totoo sinasabi ko pero yung bali-balita ko lang. Under ng pamumuno mo, hindi daw maayos ang Pilipinas. Pakinggan natin to. I'm sorry. That's my reaction. Sir, next question. Tumawa lang si Vice President Sara Duterte nang una siyang tanungin patungkol sa pagkakatanggap. Alam mo, malalim ang pagkakakilala ni Inday Sara kay General Torre. Alam nyo ba na magkaibigan, very close si General Torre at saka si Inday Sara? Sa mga hindi nakakaalam, close po yung dalawa na yan, magkakilala sila. Kaya nga mayroong pagkakataon na nung nagkakaroon ng banggaan si Torre at saka si Mayor Baste, sinabihan pa ni Inday Sara si Baste na makipag-ayos ka na lang. Kasi nga okay sila kilala nila yung isa't isa. Kilala niya si Torre at mayroong time na sorry niya or pinapag-ayos niya si Baste at saka si Torre.
O kaya itong pagtawa nito nung naging PNP chief si Torre, yung pagtawa neto ni Inday Sara, malaking ano yun, malaking meaning nun, may malaking ibig sabihin yun. Kasi kilala niya nga si General Torre. Probably natatawa siya kasi alam niya na hindi talaga deserve nito ni Torre yung pagiging PNP chief, at saka itong si Torre ay wala talagang reputasyon, or baka may alam si Inday Sara na kahinaan neto kaya natatawa siya talaga kay General Nicolas Torre bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Pero nang ibato sa kanya ang parehong tanong sa ikalawang pagkakataon, matindi na ang naging sagot ng pangalawang Pangulo hinggil sa magiging epekto ng bagong liderato ng pulisya sa bansa. Well, I do not think magiging mas maayos or mas maganda ang ating bansa. Ipinunto ni VP Sara na ang mismong proseso ng pagtatalaga kay Torre ay puno ng tanong at pagdududa mula pa lamang sa simula. Even, sabi ko nga sa inyo look at the faces of the uniformed personnel there. None of them are really delighted. Walang ano sa kanila, walang masaya sa kanila, walang actually proud sa kanila. Tingnan mo yung mga itsura nila, lahat sila parang nakataas yung mga kilay. No, it's because alam natin, coming from QCPD and persona non grata, KOJ siege, kidnapping ni Pangulong Duterte, pang-aabuso sa mga vlogger. Di ba? Pang kung ano-anong theatrics ang ginagawa nito. So, yun yung reason bakit siya na-promote. Wala siyang... Mag-isip ka ng ginawa niyang maganda. Yung maganda talagang masasabi mo, magaling yan. Kasi yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, illegal. Yung ginawa nila sa KOJC, illegal. Di ba? So, magbigay kayo. No, sige, ganito na lang. Yung mga followers ni Torre, magbigay kayo ng mga bagay na nagawa ni Torre na talagang siya, halimbawa nakapagpakulong ng drug lord, operasyon, kidnapping, na rescue yung bata, yung mga ganong gawain. Isang sindikato nabuwag niya, yung mga ganon. Pero yung may halong politika such as yung KOJ siege, yung wala na yan, puros kabalbalan talagang ginawa niya dyan napakaraming violations talaga yung ginawa niya. Pero kalimutan natin lahat ng yun. Bigyan natin ng pagkakataon yung mga followers niya magbigay ng instance na nagawang kabutihan neto ni General Torre. Na operational, yung talagang trabaho nila. Sino ba yung mga napakulong niyang drug lord? Meron ba siyang high profile na kriminal na trabaho? Hindi ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, pagka kriminal na tinrabaho, ibig sabihin talagang guilty yun, ha? Hindi yung kinakasuhan pa lang at dinidinig pa yung kaso. Kasi si Pastor Kibuloy, hindi siya kriminal. Si Pangulong Duterte, hindi siya kriminal. Patuloy na nililitis pa yung kanilang mga kaso, so hindi pa sila mga convicted criminals. Sino yung mga na-convict na mga criminals na tinrabaho nitong mokong na ito? Mailagay nyo dyan sa comment section. Iko-content natin sa susunod. Mula na tila pag-uulit sa mga desisyong may bahid ng anomalya, gaya anya ng pagkakapili noon ng isang kongresistang may kinakaharap na bribery case bilang House Speaker. Unang-una, doon na lang tayo sa pagpili ng Speaker of the House of Representatives. Na noon ko pang sinabi na bakit ka naman pipili ng Speaker of the House of Representatives na implicated in a bribery case on record in a case in the United States. Diba? Meron nga kasi silang standards na kailangan pagka nasa gabinete nila, kailangan kriminal. Kailangan maraming kaso. Ikaw na nagsasabi, Boss Dada, dapat guilty beyond reasonable doubt bago mo tawaging kriminal. Pero mga high profile na mga tao ito na involved sa corruption. Involved sa pera. Involved sa pang-aabuso. At lahat yan ay put on record. Diba? Si General Torre.
kinuha mong hepe, ang dami-daming mga kaso. Hindi pa naman siya guilty, yes, pero ang dami-dami niyang mga kaso ng pang-aabuso sa kanyang kapangyarihan. Bakit ka kukuha ng isang tao na merong kaso ng pang-aabuso sa kapangyarihan? Ang dami-dami naman diyang iba. Hindi pa naman yan kriminal eh. Ayun na nga, kung meron ka namang makukuhang iba na walang kaso, bakit ka pa kukuha nung pinatutunayan niya pa yung sarili niya sa korte? Diba? Sasabihin nyo, bakit si Duterte, si Pastor Kibuloy, hindi sila humihingi ng posisyon, wala silang posisyon sa gobyerno. Sila yung mga private individuals, private person. So, labas sila dito. Kapag sila ay tatakbo na, hihingi na ng posisyon sa gobyerno, itatalaga na bilang mga sekretary, kailangan malinis sila. Kailangan wala silang kaso na konektado doon sa kanilang posisyon. Katulad to PNP. Pagpapatupad ng batas, tapos may kaso ka ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Paano ka magiging magaling na hepe kung nokno ka ng dami ng kaso mo ng pang-aabuso? Anong magiging hepe? Anong klaseng hepe magiging ka? Magiging ka mapang-abusong hepe. Naglagay ka sa Congress ng mukhang pera, patay gutom sa pera na speaker. Anong nangyari sa Kaban ng Bayan? Hindi ba naubos? Sabi nga ni Pastor Kibuloy, sa isang blood bank, maglagay ka ng vampirang bantay. Ubos talaga. Ubos talaga yung dugo dyan. Iinumin niya yan araw-araw hanggang maubos niya. Ganon din. Naglagay ka ng Speaker of the House, may kaso ng bribery sa mga korte sa Amerika. Anong ine-expect mong gagawin yan? Di magnanakaw yan. Naglagay ka ng PNP chief na napakaraming kaso ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Anong klaseng PNP chief yan? Magiging mapang-abusong PNP chief yan. Diba? Same bananas. Ika nga. Sabi ni Inday Sara, itong gobyerno na to, ganyan ang qualifications na kailangan nila. Ganyan ang mga pag background check mo sa mga track record nila, ganyan, puros mga hayop. So alam nyo na, kapag kahayop ang mga tinatalaga ng kapag hayop ang itinatalaga ng isang leader sa gobyerno, anong mangyayari sa bayan? Magiging zoo. Mahigit tayong parang safari. Diba? Ganun na mangyayari sa atin. Kaya kita mo ngayon, kagulo, diba? Walang direksyon. Hindi natin alam. Yung ibang bansa, putangin na, ang lalayo na ng agwat sa atin. Tayo, nandito pa rin tayo sa pagsosolve ng internal na problema natin. Walang hiyang, hanggang ngayon, di pa rin tayo magkasundo dahil puro politika pa rin. Ultimong pulis, dapat nagpapatupad ng batas, puta, nakikialam sa politika. Saan ka makakita? Ako si General Torre, handa akong tumistigo sa impeachment ni BP Sara. Putangin na niyan. Trabaho ba ng isang pulis na titistigo ka sa impeachment ng isang mambabatas? Kung gusto mo naman pala maging politiko, Torre, mag-resign ka na, tapos sana tumakbo ka senador. Noong nakaraang eleksyon, para talaga magkaalaman kung gusto ka ba talaga ng tao. Pucha yan, di ba? Sinabi niya yun nung nakaraan, hindi kayo nahihiya na ganyan? So, yung palang kaduda-duda na diba? Parang, pag alam mo kaagad na ganun, hindi mo susuportahan yan as Speaker of the House of Representatives. Giit ni VP Sara, lalong tumindi ang duda nang italaga si Torre sa pinakamataas na posisyon sa PNP sa kabila ng naging findings ng Senado na nagsasabing lumabag ang opisyal sa batas sa ginawa nitong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Tapos may reconciliation, malabo yung reconciliation na may mga sinasabi na naman sila ngayon na iba yung nakikipag-reconcile sa open for reconciliation. Ikaw bilang isang matalinong tao, alam mo naman na kalaban mo, tatanungin ka, are you open for reconciliation? Ako sasagot ko, I think it's impossible now. The reconciliation is impossible now.
Siguro I will answer the question when there's a possibility of reconciliation. But what's happening now, I don't think it's even on the table. Dapat ganun eh. Tinanong siya, ikaw ba, willing kang makipagbati sa mga Duterte? Oo. Ngayon, scripted naman yung interview na yun ni Katunying. Pwede naman nilang i-strike out yun na tanggalin mo yun. Di ba? Na-edit naman yun. Tape naman yun. O ba't nilabas nyo pa rin? Kasi nga, nilabas nyo, you're checking kung kakagatin ba ng tao. Putang ina. Matalino Pilipino, tsaka sukan-sukan na talaga sa inyo. So nalaman ngayon ng Pilipino na talagang sinungaling si Bongbong Marcos pathologically. Hindi ba? Gusto makikipagbati, tapos ganito, biglang magsasalita the day after. No, the reconciliation must not have any condition. Gago ka pala eh. Kayo nag-open ng reconciliation eh. Tapos kayo yung mag-iinarte. Sasabihin nyo na naman ngayon, yung open for reconciliation is different from actually reconciling or wanting a reconciliation. Gago, kayo nagbukas niyan. Tapos ngayon, iti-twist nyo yung mga balita nyo. In the same way na merong recent findings ang Senate of violations of law of this police officer, so bakit mo naman gagawing chief of police? So, masyadong sketchy yung decision. Samantala, mas matapang naman ang hindi, kasi plain and simple, in layman's term, hindi ako maglalagay ng isang tao na magbabantay sa pera ng taong bayan na magnanakaw. Or hindi ako maglalagay ng isang taong magbabantay sa pagkain na patay gutom. Hindi ba? Para kang naglagay ng isang leon doon sa may isang litsyong manok. Tapos sasabihin mo doon sa leon na, bantayan mo yung litsyong manok ha. Hutangin na nature niyan, kakainin niya talaga yung manok na yun. Ang nature neto ni Torre, lumabag sa batas. In order to please yung kanyang whoever siguro. Is it safe to say na ito assumption lang yung makakapagbigay sa kanya ng power and money, baka yun ang niya, yun ang pagsisilbihan niya, hindi na talaga yung konstitusyon tsaka ang taong bayan. Tatanong lang pwede bang ganun? Yung pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na sinabing si Torre ay malinaw na ginagamit lang ng Malacanang para sa pansarili nitong interes. I would admire this person kung talagang he did everything with due process. Yan yung sinasabi kong hindi inanong reporter. I would admire General Torre if nakuha niya yung posisyon na yan dahil sa paggawa niya ng kabutihan. Hindi. Puros demonyohan ang ginawa niya tapos na-promote siya and you expect me to be happy? Diba? But like technically if you talk about the case or like review what happened, what transpired during yung ginawa sa kanya with KOJC and lahat, it's nothing. Wala. He's only handpicked there by the administration because he's an attack dog. That's it. Nothing more than that. Nagagalit siya. Magagalit ka pa na tinawag siyang attack dog kung mismong si Remulla, yun ang pagkakadescribe kung anong klaseng tao siya. So it means to say, yung sinasabi ni Basti Duterte, ito totoo. Because coming from si John Vic Remulla, itong si General Torre, na he will attack kung ano ang sasabihin nung mga amo niya, kung sino ang ipapa-atake ng mga amo niya, he will attack. So nandiyan ba siya dahil sa good merits o nandiyan siya dahil aso siya? Ito na yung sinabi ni Remulla, hindi ba? So, magagalit ka. Kami, pinapakita lang namin yung sinasabi tungkol sa'yo.
Matatandaang si Torre ang nanguna sa iligal at marahas na pagkubkob sa mga religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ sa layuning arestuhin si Pastor Apollo C. Kibuloy dahil sa mga kasong ibinasura na pero pilit na binuhay muli. Siya rin ang inatasan ng gobyerno para arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang hakbang na ayon sa investigasyon ng Senado ay may malinaw na mapaglabag sa batas. He behaved like a criminal. So, bigay na sa kanya, PNP niya. No one is impressed. Diba? He behaved like a criminal. So if you put a uniform on a criminal, hindi siya hindi siya holy na tao. Oh, it's an upgrade. He's a police criminal. He's a uniformed criminal. Ganun po yun. Sabi ko nga sa inyo, kapag nilagyan mo yung isang leader ng gang sa Bilibid, nilagyan mo ng damit ng pulis, wala na silang pinagkaiba ni Torre. Ang pagkakaiba na lang ni General Torre doon sa mga nasa Bilibid, sila na ordinary yung suot. Si Torre, may mga bitu-bituin dito. Yun lang yung diferensya. But if you remove yung uniform, si General Torre is no different than yung mga kriminal dun sa Bilibid. Diba? Oh. Ayan, maraming salamat mga bossing. I hope you enjoyed itong ating live stream. Mabuhay kayo mga bossing at magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Like and share. Maraming salamat sa mga bagong subscribers natin. Salamat po sa mga nagko-comment. Salamat po sa mga nagsusuper thanks. Mabuhay po kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa